Hallelujah! Sige po, pinakamalakas na palakpak, pinakamalakas na papuri para sa ating Panginoon. Come on, give your highest glory, your highest praises and honor to our Lord Almighty. We thank you, Lord. Hallelujah! We praise your name, O God. We worship you in this place. We thank you, Jesus, our Christ, our Lord and our Savior. Hallelujah, Lord. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. At isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. If you have your Bible with you, samahan niyo po akong magbasa sa aklat po ng Exodo 20, verses 1 to 21. Babasahin po natin to sa Mabuting Balita na Biblia version, ang 10 utos. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Salamat po at purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, dinadakila po namin kayo, pinapasalamatan po namin kayo sa panibagong araw at umaga na ito, Panginoon, sa panibagong araw ng pamamahinga na pinagkaloob po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil niloob po ninyo na kami po ay sama-samang sumamba sa inyo sa spirito at katotohanan sa banal na araw na ito, Panginoon. Dalangin nga po namin, Ama, bago po kami, Panginoon, magsimula sa pag-aaral ng inyong mga salita, linisin at itama po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Nawa po ay ibuksan po ninyo, Panginoon, ang aming spiritual senses, Lord, ang aming mga mata, ang aming mga tainga, Panginoon, maging ang aming mga puso at isipan, upang sa lahat, Panginoon, ng aming pag-aaralan, Panginoon, at pagbubulayan ng mga salita mo, ito po, Lord, ay wholeheartedly and humbly, Panginoon, matanggap po namin, Panginoon.
Dalangin nga po namin, Ama, gayon din ay anuman po, Lord, yung mga bagay na nais po ninyong itama, Panginoon, at ipahayag sa amin. Nawa po, Lord, ay tanggapin po ito ng bawat isa ng may buong pagpapakumbaba. Marami pong salamat, kayo po ang maitaas at maluwalhati. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang inyong vessel, Panginoon, bilang inyong microphone, Panginoon, for this morning. At ang boses ninyo, Lord, ang tinig na nagmumula po sa inyo, ang marinig ng bawat isa po sa amin. Ang lahat po na ito, Lord, pamula po sa simula hanggang sa pagtatapos ng programa na ito, ang dalangin namin, Ama, kayo pong maluwalhati, kayo pong madakila at maparangalan. Ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Muli po, isang maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat. Namiss ko po kayo. Last year po, yung huli ko pa pong pagtuturo at pag-share po dito po sa ating Mother Church dito sa Kabanatuan. At ang atin pong pag-aaralan sa umaga na ito ay pinamagatan nating the 10 words. Bakit po ba 10 words? Pwede namang 10 commandments. Ito po ay kilala natin bilang 10 utos ng Diyos. Sa English po ay the 10 commandments. Pero sa Hebrew and Greek translation po ng 10 commandments, ang translation po niya ay mas fit or mas accurate po yung 10 words. And I thought, siguro mas madali para tanggapin sa ating mga tao pagka sinabi nating 10 words. Pagka sinabing 10 commandments, 10 utos, marinig niyo pa lang yung salitang utos, parang tinatamad ng sumunod ang mga tao. Parang burdensome na kaagad, di ba, yung dating ng commandment. Kaya po ginamit ko ay yung 10 words. Para talagang manamnam natin, ito ay 10 salita, 10 saying, 10 statement na nagmula sa ating Panginoon. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Para po mas manamnam natin na ito ay hindi lang basta utos, ito ay hindi lang isang set of commandments, kundi ito po ay eksaktong salita o sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi dyan sa verse 1, wala pa po tayo doon. Ano? Pero babasahin ko lang po, sabi dito, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Bakit ganun po yung simula? No? Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Para walang masabi ang tao na gawa-gawa lang yun ng kapwa niya o inutos lang o baka sabihin ninyo, si mama lang naman, si papa lang naman nagsabi na honor your parents. Para alam po ninyo na ang lahat ng utos na ito ay totoong nanggaling sa Panginoon. At ibinaba niya po ito with authority, with the power that comes from Him. Kaya po hindi po tayo pwedeng magduda at hindi po tayo pwedeng magdalawang isip kung kanino ba talaga galing ito. Dahil sinimulan na dito sa verse po na to, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. So, konting recap lang po, no? Nagsimula po tayo, matatapos na po itong first quarter. Napakabilis lang po na panahon, ganon lang po, matatapos na po ang March, nakatatlong buwan na po tayo. So, malapit na po ulit na, kung ibinaba nyo po ulit yung Christmas tree ninyo, iangat nyo na po ulit dahil, paggising po ninyo, Pasko na naman po, magugulat po tayong lahat. So, ganun lang po kabilis ang buhay at oras, panahon ng tao. But, ayun nga po, 3 buwan na po. Napakabilis lang po. And just to have a recap, nagsimula po tayo from the book of Genesis. And ang theme po natin for the whole year is about discovering God. Pagpasensya nyo na po kung minsan para po ako nagra-rap. Kasi po kailangan ko pagkasyahin yung oras natin dahil 10 utos po itong i-discuss natin. So nagsimula po tayo sa story of creation ng Panginoon sa mundo, sa kay Adan at kay Eva. At kung paano rin ang tao, sa pangunan ni Adan at ni Eva ay nagkasala, okay? Napag-aralan din po natin yan, the fall of man. At hanggang lumipat po tayo, sa buhay at sa pamilya ni Noah, kung paano po siya ginamit ng Diyos para i-spare, okay, yung sangkatauhan. Hanggang makapunta po tayo kay Abraham, yung itinuro po sa atin ng ating pastor, at kung paano pong si Abraham ay tinawag ng Panginoon para maging Father of all nations. Now, if you would remember, si Abraham po, pinangakuan siya ng Diyos, nabibigyan po siya ng maraming great things. Ano yung mga great things na yon? Bibigyan siya ng great nation. Sa kanya daw magmumula ang isang dakilang lahi, napakaraming lahi. Great nation, ano pa yung pinangako kay Abraham? Great land, di po ba? Lupain, ano pa? Great blessing din ang naghihintay
para kay Abraham at sa kanyang mga descendants. So great rewards, ang daming great na pinangako ng Panginoon kay Abraham on his time. Now, great nation. Paano ba binuo ng Diyos yung great nation in the image or in the nation of Israel? Kasi po, ang tinutukoy po ng ating Panginoon na great nation, na descendants ni Abraham, ay walang iba po kundi dahil after po ni Abraham, si Isaac, si Jacob, at doon po nagmula ang mga Israelita. Okay? Ang chosen people, ang holy nation ng Panginoon. And then after po kasi nung time ni Joseph, konting recap lang po para po tagni-tagni po natin yung lahat ng sermon at lesson po natin mula January. Kasi po, baka po pagtapak po ng April, makalimutan nyo na po. So, re-reviewin lang po natin. So, pinangako ng Diyos na mula po sa lahi ni Abraham ay mag-aangat siya ng isang great nation. At yun nga po yung Israel. Tama po ba? Now, you would remember na ang mga Israelita after the time of Joseph at nagpalit po ng Pharaoh, naging slaves po. Tama po ba? Naging mga alipin ang mga Israelita. And you would think, paano na ang isang Israel or isang nation called the Israel, a slave nation, ay magiging isang great nation. Katulad po na pinangako ng ating Panginoon kay Abraham. So, alam niyo po, madali pong mag-makeover, kapag alam niyo po yung nandyan na yung i-makeover mo. Pero kung yung magsisimula ka, hindi lang sa zero, kundi sa negative, parang mahirap yon. Yung alipin, gagawin mong, ito po, sabi po sa basahin lang po natin bago po ibaba yung 10 utos. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Kasi po si Moses, ang inatasan ng Panginoon, tinawag po ng Panginoon, makikita niyo po yan sa Exodus 3, tinawag niya po si Moses para po pamunuan ang bayan ng Israelita. Sabi po dyan, sinabi sa kanya o kay Moses ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Sabi po dyan, bayang hinirang. Hindi po lupang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Out of all of God's creation, sabi po niya, ang bayan ng Israel ang magiging very or most precious possession, a treasured possession of God. Sabi pa po dyan, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari. Okay? A kingdom of priests. Okay? At isang bansang banal, a holy nation. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kung ilalagay natin yung sitwasyon natin o yung sarili natin sa mga Israelita, parang mahirap paniwalaan, dati akong alipin. Tapos, magiging treasured possession ako ng Panginoon. Magiging pari pa ako. Magiging banal pa ako. Alipin lang ako. Pwede namang gawin ng Diyos na banal. Yung mga tao na royal na that time, di ba? Halimbawa, yung mga kamag-anak ng Pharaoh, yung mga nanunungkulan sa Ehipsyo, o sa Ehipto, di po ba? Bakit gusto ng Diyos na gamitin yung mga alipin? Sa halip na yung mga tao na kilala na o matataas na. Because God wants to prove something. Na siya po ay promise keeper ng mga tao na sumusunod sa Kanya at nananampalataya po sa Kanya. And we could remember from the past lesson po, sa amin po nag-preach si Pastor, so dito po ata si Pastor Ding. So yung Passover, tama po ba? Pinag-aralan din po natin yung Passover last Sunday kung saan at kung paano po ang Diyos, okay, out of His power ay in-spare po niya at niligtas po niya ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Okay? Parang mahirap paniwalaan kung paano ang napakarami, libo-libong slaves ay makatakas. Yung isa nga lang pong prisoner, di ba, sa kulungan, hirap na hirap ng tumakas. Paano pa yung libo-libong alipin?
And that was made possible because of God's might and power. Kung saan ginamit po niya, nagpakita po ang Diyos ng maraming kababalaghan, nagpadala po siya ng maraming salot, okay, sa bansang Ehipto, at hanggang nga po yung Passover o Paskwa, kung saan yung mga panganay na anak na lalaki, kasama po yung panganay na anak na lalaki ng paraon, ay kinuha ng Panginoon kasi nga po ayaw pakawalan ng paraon, di po ba yung mga Israelita. So after that Passover, hinayaan na ng Ehipto or ng paraon, di po ba, na makatakas o makaalis sa mga Israel. Bakit? Sa takot sa Diyos, na kaya pala ng Diyos gawin yung mga ganong bagay. Kaya lang, naka-exit na po sila sa gate ng Egypt. Kaya lang, syempre naisip po ng bansang Ehipto, ng paraon, mawawalan po sila ng slaves. Mawawalan po sila ng alipin. Mawawalan sila ng tagakamot ng likod nila. Kaya po ang ginawa po nila, sinundan po nila muli yung mga Israelita. At hanggang nga po dumating sila sa Red Sea, at alam naman po natin kung paano niligtas din ng Diyos ang mga Israelita sa Red Sea o sa dagat na pula. Binibigyan ko lang po kayo ng konting overview nung in-skip po natin ng mga chapter kasi medyo mahaba po yun. Now, after po ng Red Sea, hindi na po sila nahabol ng mga Ehipsyo. Now, after po sa Red Sea, napunta po sila sa wilderness o sa ilang na tinatawag, kung saan nagkaroon din po sila ng challenges. Siyempre po, pag sinabi nating wilderness o ilang, para po yung malawak na lugar na kulang ang resources. Walang tubig o kaya wala masyadong pagkain o resources. Kaya nga sabi ng ibang Israelita, parang mas masarap pa yung buhay natin sa Egypt. Kahit slave tayo, nakakakain tayo ng karne. Parang ganun po kasi yung naging pagrereklamo ng mga Israelita. So mga Israelita po, kilala po silang mga reklamador. Kaya po, yung kilala ninyong mga reklamador sa bahay, huwag niyo naman pong tawagin Israelita. Pero yun po, marami silang mga reklamo po kasi talaga eh. So, pero pinakita rin naman ng Diyos, hindi po sila pinabayaan dahil binigyan po sila ng tubig na maiinom, binigyan din po sila ng mga mana at pugo na makakain nila hanggang magsawa nga po sila sa mana at pugo. Nagreklamo na naman po sila. Marami pong pagrereklamo, no? Pero sa kabila ng yon, let us not judge the Israel. Bakit? Kasi po, tayo rin po yung Israel eh. Parang tayo rin po yun na dumaan sa pagkaalipin. Okay? Hindi po tayo naging alipin ng kapitbahay, hindi po tayo naging alipin ng mga matataas na tao, pero lahat po tayo ay naging alipin ng kasalanan, naging alipin ng bisyo, naging alipin ng maraming di magagandang gawi o pamumuhay. So, wala po tayong pinagkaiba sa Israel, and we cannot judge the Israel kung ganuman yung kanilang naramdaman at yung kanilang pagrereklamo sa ating Panginoon. But, sa kabila ng pinagdaanan ng Israel, ay sila pa rin po ang bansang itinangi ng Diyos. Bakit? Kasi God wants to fulfill His covenant. God wants to fulfill His promise even kay Abraham at sa kanyang descendants. Kaya nga po, from being a slave nation, itong pinangako ng Panginoon na ang Israel ay gagawin niyang treasured possession, gagawin niyang kingdom of priests, at gagawin niyang holy nation. Ano po ibig sabihin nito? Kung dati slave ka, ikaw yung naglilingkod, ikaw, ngayon naman, ang mangyayari po, magiging tagapaglingkod sila, hindi ng tao, kundi tagapaglingkod ng Diyos. Kaya nga po, kingdom of priests, ang bawat Israelita ay magiging pari. Okay? At that time, hindi po ganun kadali ang maging pare. Kahit po sa time natin, kumbaga, magkakaroon po sila ng pinakamataas na posisyon. Okay? They are the ones who are responsible in approaching, in serving God. Sila yung pinakamalapit at sila yung may karapatan na lumapit sa Diyos at mag-represent sa Diyos. Hindi po ba? Para lang po yan. Halimbawa, ikaw ay naging representative ni mayor. Sino po ba ang mayor dito? Sige, wag na po. At hindi ko po kabisado yung mga mayor ninyo. Ayun, si SK na lang, si SK. Si SK, dahil siya isang SK, siya ay inutusan na maging isang representative ni mayor sa isang youth program sa ibang bayan, halimbawa, o sa ibang bayan. So, syempre, dahil siya ay representative ni mayor,
ang trato sa kanya, ang treatment sa kanya, ay parang si Mayor yung dumating. Kasi syempre, alam ng mga tao, darating si Mayor, pinaghanda yan ng pagkain, pinaghanda yan ng matutuluyan, baka meron pa silang yung parang ribbon, mga bulaklak na isasabit pagdating. Tapos ang dumating ay isang SK. So lahat ng ginayak nila para sa Mayor, ang tatanggap yung representative. So parang ganun po ang nangyari sa Israel. Sila yung naging representative, ang naging ambassador ng Diyos sa maraming tao o magiging ambassador ng Panginoon sa maraming tao. At nakakainggit po, di po ba? Pagka ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng opportunity, ng ganong posisyon, bakit dati lang naman ako alipin? Bakit ako bibigyan ng ganyang kataas na posisyon ng Panginoon? Now, pag-uusapan pa po natin yan at palalalimin po natin yan sa mga susunod na verse. Now, ito po yan, ngayon, ano yung kailangan gawin ng Israel para sila ay maging isang bayang hinirang at treasured possession, a kingdom of priests and holy nation. Sabi po sa Exodo 19:3-6, yung kanina rin po nating binasa, sabi po dyan, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, if you fully obey God and keep His covenant. Sabi po dyan, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan. Now, we all want to receive what God had promised to the nation of Israel. Gusto rin po natin, tama po ba? Sino sa atin ang gusto maging alipin? Sige nga, malaman ko lang. Wala. Wala po sa ating may gustong maging alipin, di po ba? Lahat po tayo, kaya nga po tayo nagsisikap kasi gusto po natin na umunlad yung buhay natin. Gusto natin na umangat yung buhay natin. Hindi naman po yung umangat po tayo sa lupa, kundi po yung tayo po ba ay maitaas, yung tayo po ba ay makaranas ng, syempre, yung mga comfort and convenience of life. Wala pong kahit isa sa atin na may gusto na, I want to be an alipin someday. Wala po, di po ba? So, ganun din po tayo lahat. Lahat po tayo gusto rin po natin kung ano yung pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Lahat po tayo gusto rin natin yun na parang special tayo kay Lord. Bakit? Kasi kapag special ka sa isang tao, di po ba, nasa iyo ang favor, nasa iyo ang provision, nasa iyo ang protection, nasa iyo yung lahat ng bagay na in-store ng Panginoon para sa kanyang possession. Gusto rin po natin na tulad ng Israel, maging balikan ko po, maging kingdom of priest po tayo, Sister Beb, ayaw maging pare. Ayaw maging priest, parang mahirap yan. Huwag po nating asamin, syempre, yung mga mabababang posisyon. Kundi ang gusto po natin lagi is that nandun po tayo sa lugar kung saan malapit po tayo sa Diyos. Di po ba? Meron po ba sa ating may gusto na malayo po tayo sa Diyos? Wala naman po, di po ba? Lahat po tayo gusto natin maging close sa ating Panginoon. At lahat din po tayo gusto nating makapamuhay ng banal. Bakit? Kasi sila po yung aani ng eternal life na pinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Now, ano yung kailangan natin gawin? Kailangan daw po sundin natin, okay, yung mga utos ng Diyos at maging tapat sa ating kasunduan sa Kanya. Now, ibinaba po ang 10 utos sa mga Israelita. Bakit? Para i-develop sila, para i-hone sila, para ma-build sila into a holy nation, into a royal priesthood. Kasi hindi po pwede na parang papasabakin ka sa isang giyera na hindi ka prepared, hindi ka trained, hindi mo alam kung ano gagawin mo. So itong 10 utos ng Diyos, ito yung ginamit ng Diyos to prepare the nation of Israel para doon sa promise niya, para maging karapat-dapat at banal na bayan ang Israel. So, ganun din po sa buhay po natin. If we want to receive, tulad po na sinabi ko, if we want to receive what God had promised to the nation of Israel, kailangan din po, sundin po natin ang mga utos niya at i-keep po natin yung covenant niya. Now, isa-isahin na po natin, at babasahin lang po natin yung pong verse natin for this morning at isa-isa po natin i-discuss. Sabi po sa unang verse, ito po yung kanina kong minention, Exodo 21-7, sa Exodo 1-2 lang po muna ito. Sabay-sabay nga po nating basahin. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Bago ang lahat,
bago ibinaba ng Diyos ang 10 utos, pinaalala muna niya, ano yung ginawa ko sa iyo para sundin mo ko? Ano yung ginawa ng Diyos? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Now, this lesson, itong ating sermon for this morning, we want to emphasize that God is our Redeemer. Ano po ba yung Redeemer? Sa Tagalog, manunubos. Siyang nagpalaya po sa atin. Pag po kasi sinabi nating redeem, ano po ba yung mga nire-redeem natin? Mga points. Ano po ba yung wala kasi mga promos, di po ba? Parang meron kang kukunin or meron kang marireceive. Meron kang ibabay back, di po ba? Or halimbawa, nagpunta kayo sa, ano po ba, mga World of Fun, sa mga Tom's World, hindi po updated sa mga laruan ng mga bata. And you would buy yung mga tokens. Tapos maglalaro ka. Tapos meron kang token na marireceive, yung mga papel po na nare-receive ng mga bata. Now, you would redeem that in exchange for something. Yung mga, kahit po medyo lugi, lagi ko po kasi kino-compute yung nagastos ko sa token versus doon sa may na-redeem ko lang po o nakuha kong mga ticket. Lagi po akong, siguro po ganun talaga, syempre negosyo po, hindi naman po pwedeng mas marami pa yung nakuha mo, no? So, i-redeem mo yung mga ticket na yon, di po ba, doon sa parang cashier. Tapos, in exchange of something like toys or maybe candies, chocolate, i-redeem mo yung mga ticket na yon. So, yun po yung redeem. Ibig sabihin, you will exchange something para meron kang, may maibalik sa'yo to buy back something. So, iyon po yung ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Binay back po niya. Kasi po, ang mga Israel ay slaves. Sa maunang panahon po, pag sinabi po nating slaves o alipin, sila po ay binili at a certain price. Halimbawa, ayoko na maghalimbawa dito. Halimbawa, ako na lang po, ay binenta po ako kay Sister Day bilang kanyang kuratsa, ano po, bilang kanyang slave. At your service, Madam Day, di po ba? So, nagbayad po siya dun sa slave owner ko. Halimbawa, yung nanay ko, no, ay nangayayat siya. Wala na siyang pangkain. Binenta na lang niya ako as a slave para may pangkain po siya kay Madam Day. So, si Sister Day po ay nagbayad po siya. Halimbawa, ang halaga ko ay 1 million. Siyempre, hindi ko sasabing mababa ang value ko. Yun na lang, 1 million para safe. No? So, binili niya po ako ng 1 million sa mother ko. Now, the only way para makalaya ako sa paglilinis ng flooring ng bahay ni Sister Day ay bayaran ko sa kanya. Okay? Yung 1 million na binayad niya, halaga ko. Now, ang mga Israelita, hindi, or mga alipin, hindi po nila kayang bilhin yung sarili nila. Kasi nga slaves sila. They don't own anything. They don't have a land of their own. Nakikitira lang sila sa kanilang mga amo o sa kanilang mga owners. So, they don't have the means para iligtas yung sarili nila mula sa pagkakaalipin. Kaya po ang ginawa ng Diyos, siya ang gumawa ng paraan para i-redeem ang mga alipin ng Israel. At ganun din po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pagkaalipin, hindi man po tayo alipin tulad ng kinukwento ko, tulad ng ibang mga alipin o yung mga sinaunang alipin, pero naging alipin po tayo ng mga kasalanan at ng maling pamumuhay. Now, the only way para tayo, di po ba alam natin, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di po ba? So, kung ako ay makasalanan at ako ay alipin ng kasalanan, ang pupuntahan ko ay death. Tama po ba? Kamatayan. Ako'y makasalanan kasi yun po yung resulta ng kasalanan. Now, ano yung way para ako ay maligtas sa kamatayan at magkaroon ako ng eternal life? Kailangan ma-redeem ako. Kailangan may magbayad ng kasalanan ko. Sino magbabayad ng kasalanan ko? Hindi ko kayang bayaran kasi nga makasalanan ako. Hindi rin kayang bayaran ng nanay ko kasi makasalanan din siya. O kahit sinong miyembro ng pamilya ko, hindi nila kayang bayaran. O kahit sino sa atin, sino sa inyo, hindi ninyo kayang bayaran yung kasalanan ko. Bakit? Ang tinatanggap lang na kabayaran ng kasalanan ay isang taong matuwid. Walang blemish, walang pagkakamali, walang kasalanan. Kaya po ano ginawa ng Panginoon, ng ating Ama, ibinaba po niya, pinagkaloob sa atin ang Panginoong Hesus bilang kabayaran ng ating kasalanan. Siya po yung ginamit ng Panginoon to redeem us back para hindi po tayo mamatay
at magkaroon po tayo ng eternal life. Nakukuha po ba natin? Medyo ine-expound ko lang pong mabuti para po maunawaan po natin yung ginawang pagliligtas ng Israel, ay ng Panginoon sa Israel, at kung paano, ano yung significance nito sa buhay natin. So tulad ng Israel, gumawa ang Diyos ng paraan. Siya ang gumawa, hindi ang Israelita, hindi rin tayo. Para tayo ay ma-redeem at hindi po tayo mamatay. Okay? Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan po ang sinasabi dyan. Ang lahat na ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Now, alam na po natin yung redemption. Alam na natin yung pagiging redeemer, manunubos ng Panginoon. Now, sabi po sa unang Juan 5:2-4. Basahin po natin ulit. Ito ang palatanda, ang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. And I put emphasis sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Kung totoo po na mahal natin ang Diyos, ang Panginoon na nagligtas po sa atin, tama lang na ibigin natin siya, di po ba? Bakit siya po'y nag-save sa atin? Di po ba yung halimbawa, meron lang nagsoli sa atin ng wallet, nire-rewardan natin. Bakit? May ginawa siyang kabutihan sa atin. Ngayon, ang Diyos na nagligtas, hindi lang ng wallet mo, hindi lang ng pamilya mo, hindi lang ng buhay mo, kundi maging ng kaluluwa mo. Siya lang naman ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba marapat na ibigin natin ang ating Diyos at ating Panginoon na nagligtas sa atin? Now, paano natin ma-express yung pag-ibig natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon? Malinaw po na nakasabi po dyan, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi po mahirap sundin o ang utos ng isang taong mahal natin. Hindi po mahirap paglingkuran ang isang tao na alam mong mabuti sa'yo. Tama po ba? Bakit? Kasi you are looking at the favor granted to you. Tinitingnan mo yung utang na loob mo sa tao na yon. Kaya nga po, ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi po dapat ito kabigatan sa atin. Hindi po ito burdensome. Hindi po dapat ito, may utos na naman kailangan sundin. Kailangan ko na naman mag-serve kay Lord. Kailangan ko na naman gumising ng maaga. Kanina hirap na hirap po akong gumising ng maaga. Ang bigat-bigat po ng mata ko. So maniwala kayo sa hindi. Gumayak lang po ako ng 30 minutes. Talent ko po yun. Kaya ko pong gumayak ng 30 minutes. 9 o'clock, andyan na po kami sa kinukwento ko kay Romel, kasi kay Brother Romel. 9 o'clock, andyan na po kami sa 7-Eleven dito sa gilid. Nag-stop over lang kami saglit. Sabi ko, Mama, wait lang. Papabulahin ko lang yung labi ko at saka yung cheeks ko. Kasi kako pag dito ako, hindi tayo po pwede kako mag-retouch dito. Kasi pag hinto ko, nakaabang na si Pastor Ding, bubuksan na ako yung pinto ko. Wala na ako kung time mag-retouch. Dahil napaka-agap, napakasipag ng ating Pastor Ding, di po ba, tsaka Sister Sally. So agad kako, welcome tayo, Ma. Kailangan pagdating ko doon, bababa na lang ako kasi nakakaya, mabibilad ka ako si Pastor Ding, kakahintay sa atin. So huminto po kami ng alas 9 dyan sa 7-Eleven. So maaga po, salamat sa Lord, napakabilis lang po ng biyahe. 1 hour and 15 minutes ko lang po na drive. Atin lang po yun, mabilis po yun. Papagalitan po ako ng tatay ko. So sabi po dyan, kapag mahal mo ang isang tao, pag mahal mo ang Diyos, hindi po mahirap sundin ang kanyang utos. Kaya po, itong 10 utos ng Diyos, kailangan po mauna yung pag-ibig sa Diyos bago yung pagsunod sa 10 utos. Bakit? Kasi ang magiging motivation natin para sundin yung 10 utos ng Diyos ay yung pag-ibig po natin sa Kanya. At ngayon po, pupunta na po tayo, doon, isa-isahin na po natin yung 10 utos ng Diyos. So sabi po sa Mateo 22:36-40, sabay-sabay po ulit nating basahin. Alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso,
buong mong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuroan ng mga propeta. So sa dalawa daw po nahahati, sa dalawang tableta, okay? Nahati po ang utos ng Panginoon. At alam po natin lahat to. The first four is pertaining to our love for God, ang ating pag-ibig sa Diyos. And the other half pertains to our love for our neighbors and love for other people. So ito po yung greatest commandment. Ito po yung dalawa na yon. Now, isa-isahin na po natin. Nawala po. Ayan, sige po. Sabi po sa Exodo 23, ito po yung kauna-unahang utos, sabay-sabay po nating basahin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, basahin po muli natin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Now, alam niyo po, in 2021, ang Philippine Statistics Office or Authority po or PSA, nakapag-record po sila ng 11,096 road-related deaths. Ibig sabihin, mga tao na namatay dahil sa aksidente. At makikita po natin sa social media yan, yung napakaraming aksidente, kahit nga po sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, nakikita natin yung dami ng aksidente. Sa Skyway lang po, siguro po meron ilan sa inyo nakita po yun. Sumalubong po sa Skyway at parang sabi po kasi, lasing po yung lalaki na umakyat po kasi siya, nakamotor sa Skyway. So, yung lane po na yon ay northbound. Siya po ay pa-south na motor. Siguro nga dahil nga po lasing, namali po siguro siya ng pasok sa Skyway. So, ang nangyari ay namatay po siya. Now, all around the world in 2021, sabi naman po ng World Health Organization, ang namatay po sa mga road accident or road deaths ay 1.19 million. Napakarami po yun. So, bukod po doon sa mga sakit na nagiging sanhi ng pagkamatay ng tao, nagiging sanhi po o cause of death din ng mga tao, yun pong mga aksidente sa kalsada. Kaya nga po, dapat ay sinusunod natin yung mga road safety measures, okay, na inilalagay o ibinababa ng mga taong nasa otoridad o ating gobyerno. Siyempre, alam po natin yan, yung pagsusuot ng helmet, pagsi-seatbelt, yung pag-follow sa mga speed limit, at kung bawal mag-U-turn, wag mo na ipilit na mag-U-turn. Yung mga ganun po bang road safety. Now, ano po yung relasyon nito sa ating pag-aaralan? Ang utos po o ang mga utos ng Panginoon ay para pong mga road safety measures. Para po silang mga quad rails na tinatawag na ibig sabihin, iniiwas ka ng utos ng Diyos sa kapahamakan at sa tiyak na kamatayan. Ang kaibahan lang nito ay ito po yung kamatayan ng kaluluwa. Doon po tayo ini-spare ng mga utos ng Diyos. Yung pong mga road safety measures, iniiwas po tayo nito sa physical death. Now, kaya po, hindi po natin or wag po tayong parang nagmumukmok kapag po ang usapin ay patungkol sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Because believe me, it is for your own sake, it is for your own benefit. Ngayon, minsan hindi po natin kasi nakikita yung benefit habang tayo nabubuhay. But we know in the long term and after our life here on earth, aanihin po natin. Okay? Yung benefit ng pagsunod sa Diyos at pagtupad ng kanyang kalooban sa buhay natin. Now, yun pong first four, tulad nga po ng sinabi ko, yung first four po na utos ng Panginoon ay a very big deal po sa Panginoon yung pag-worship sa Kanya. Kasi po, we know ang Diyos po natin is a jealous God. Nandyan po yung mapanibughuin. Mahirap po sa taga, mapanibughuin daw po ang ating Panginoon. Kahit sino naman po siguro sa atin, di po ba, may selos o nakakaramdam ng selos. Di ko sasabihin ko kanino nagseselos. Pero normal po yun, na kapag ang tao, umingiti si Brother Romel. Wala lang, sinabi ko lang umingiti siya.
So, natural po yun, o normal po yun sa tao, na kapag po mahal mo ang isang tao, alam niyo po yung pamangkin ko po, meron na po kasi siyang bagong cousin, bagong pamangkin. So, nung isang araw, papaliguan po kasi ng mother ko, yung panganay ko na pamangkin. Yung una kong pamangkin, magpo 4 years old na po siya. So, iniwanan po muna niya saglit yung pamangkin ko na yon. Tapos lumipat po siya, sinili po niya yung bago niyang apo na lalaki. So, sabi po niya, ay, yung Noah po yung pangalan. Ay, Noah, ngingit eh. Parang nilalaro ng lola niya, ng mother ko. Ngayon, nasa CR po yung pamangkin ko, narinig po niya. Pagbalik po ng lola niya, sabi sa kanya, Wowa, you don't love me? Sabi niya gano'n. So si mama naman, nagulat, hindi niya kasi alam na narinig siya. I love you. Why? Why are you asking daw if I love you? You said to Noah, achi, sabi daw niya. So narinig niya na parang pinakitaan ng lola niya o ng mother ko yung isang apo, di ba, na parang mahal niya, na parang natutuwa siya. So yung bata, syempre kahit konti, nakaramdam ng selos. Kasi dati sa kanya lang ginagawa po yun. Alam po yun ng mga una o mga panganay na anak at panganay na apo. Nung nasundan na syempre, parang feeling nila hati na yung atensyon na hindi na sila love. Pero sinabi ni mama, hindi, I love you and I love Noah, both of you equal. So, kung yung bata po, nakakaramdam po ng pagkaselos sa simpleng bagay, lalo na po ang Diyos. Bakit? Sa dinami-rami ba naman ang ginawa ng Diyos sa ating kabutihan? Di po ba? Hindi ba dapat lang mag-expect ang Panginoon something from us na ibalik natin sa Kanya yung unconditional love. Though we cannot give back to God that unconditional love dahil siya lang yung may kaya magbigay nun. But on the bare minimum, God is expecting na tayo rin ay papakitaan natin siya ng pag-ibig o ng pagmamahal. Tama po ba? Kaya nga po, ayaw ng Diyos na meron po tayong ibang wino-worship sa buhay po natin. Alam niyo po, there was a time, alam niyo po yan sa Matthew, even po si Satanas, tinempo niya, di po ba? Ang Panginoong Hesus, sabi po niya, dinala po siya sa mataas na bundok, hindi sa Chocolate Hills, ano po? Dinala po siya sa mataas na bundok ni Satanas at sinabi sa kanya, nakita mo ba yung lahat ng kaharian at karangyaan na yan? Mapapasayo yan if you bow down to me. Basta magpatira pa ka lang at sumamba sa akin. So kahit po ang ating Panginoong Hesus, minsan ay tinetempa to worship others. Si Lord na po yun. Paano pa tayo? That time, nasa ilang po ang Panginoong Hesus. Ang Israelita this time, ay nasa ilang din po sila this time. Kaya po, very particular ang Panginoon when it comes to worshiping idols or other images. Meron pa po sa Exodus 32, kung mababasa po ninyo yun, ay umakyat po ulit ang bundok si Moses para makipag-usap, makipagniig sa Diyos. Ngayon, nainip po yung mga Israelita kasi hindi pa bumababa si Moses. So, ang sabi po nila kay Aaron, igawa mo nga kami dito ng gintong guya, yung golden calf, alam po ninyo yung istorya na yon, para meron kaming masamba kasi napakatagal ni Moses. Diba? So, saglit na panahon lang, nainip na yung mga Israelita, saglit lang na hindi bumaba si Moses, kasi po, parang si Moses yung kanilang religious leader. So, saglit lang na nawala sa paningin nila, yung religious leader nila, naghahanap na po sila ng ibang Diyos na masasamba. Ganon din po kamainipin ng mga Israelita. At tayo po sa buhay po natin, parang ganon tayo minsan. Minsan hindi lang masagot ka agad ni Lord. Minsan medyo madelay lang ng konti yung ating pinapanalangin. Naghahanap na tayo ng ibang Diyos sa paanong paraan. Naghahanap na tayo ng ibang tutulong, ng ibang sosolusyon sa problema po natin. Tama po ba? Kasi ang taga sumagot ni Lord Nagpunta na ako sa albularyo, baka ito yung sumagot sa karamdaman ko. Ganun po tayo. Nag-pray ako kay Lord para sa pangailangan ko. Ang tagal, wala pa rin dumarating na pera, pangtusto sa akin. Makautang na nga sa Bombay, makapagsanla na nga ng lahat ng pwedeng isasanla. Bakit? Kasi naiinip tayo. And anything physical or imagined that takes away our focus, away from God, away from Jesus, that is considered an idol. So hindi lang po yung mga rebulto na nakikita natin at makikita po natin sa mga susunod na araw dahil magmamahal na araw na po.
Hindi lang po iyon yung mga kinoconsider natin na idols na kinaseselosa ng ating Panginoon. But anything in our life na mas nagre-rely tayo doon, okay lang na hindi ako umattend, okay lang na hindi ako mag-pray, okay lang na hindi ako mag-aral ng salita ng Diyos, meron naman akong ipon. In case of emergency, meron akong tatawagin. Ganun po tayo, nagtitiwala po tayo sa kung anong meron din tayo sa mundo. Akala po natin, masusustain nun yung lahat ng pangailangan at lahat ng kakailanganin natin. But in the end, I tell you, there's no substitute for God. There is no one like our God. Kasi po sa puso ng bawat tao, there is yung sinatawag na vacuum, that is eternity. And eternity, the only one who can fulfill or who can feel that eternity longing. Kaya nga po maraming tao nagpapasaksak, nagpapa-stem cell, nag-iimbento po sila ng pampahaba ng buhay kasi they fear death. Tama po ba? Lahat ng tao, kahit nga po yung mga Israelita, they also fear death. At ang gusto ng tao, mapahaba yung kanilang buhay. Bakit? Kasi there's longing for eternity. Lahat ng tao gusto natin mabuhay ng matagal, ng mahaba. But we know that only God can feel that longing for eternity in our heart. Kaya po, ano man yung meron tayo, o kahit sino mang tao, hindi po nila kayang i-replace o i-substitute yung kayang gawin at iparanas sa atin ng Panginoon. Now, sabi po sa pangatlong utos, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Now, God is also particular when it comes to His name or using His name. Ayaw po ng Panginoon na ginagamit natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan o walang katuturang bagay. Bakit po? Kasi po may akibat na character yung pangalan ng Diyos. Hindi po siya basta-basta sino lang o kung ano lang pangalan. And we know there's power in the name of Jesus even, di po ba? Now, halimbawa, meron pong tumatawag, okay? Tumatawag kay Brother Itoy. Nakita niya yung cellphone po niya. Yung cellphone po natin, meron po diyang mga pangalan na nakalagay. At pagka nakita mo kung sino yung tumatawag, nakadepende po doon kung ano yung response po natin. Tama po ba? Halimbawa, tumawag yung mother po niya, yung nanay po niya, at nakita po niya yung sa cellphone niya yun. O diba, ako po dati, kahit po ako nagtatrabaho na, kapag po gabi na, at nakita ko tumatawag ang nanay ko, naku, ako lagot ako, hindi ako nakapagpaalam. May takot. Kasi po, yung takot na yon nakaakibat doon sa pangalan. Wala naman, hindi ko pa naririnig, di ba? Yung matinis na boses ng nanay ko. Di po, pero natatakot na ako. Bakit? Nakita ko pa lang yung pangalan niya, Mama, sa cellphone ko. Ganun po makapangyarihan ang pangalan ng isang tao. Lalo na ang pangalan ng Diyos. Lalo na kung makita ko, Pastor Eric de Alba. O di ba? Bakit hindi ako matatakot? So, isipin ko, may nagawa ba ako? Ano may nagawa ako? Oh my gosh! Di ba? Meron ba akong hindi na-replyan? Sasabihin ko ganun, check ko muna. Active ba ako? Offline sa Facebook? Titingnan pa natin bago natin sagutin. Kayo ha? Nanonood si Pastor. Hello po, Pastor Eric. Ingatan po kayo ni Lord, nasan man po kayo. God bless you po. So, ibig ko lang pong sabihin is that hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig yung sinasabi niya. Makita pa lang natin yung pangalan, meron na tayong nararamdaman. Ganon din sa Panginoon. Pag sinabi natin yung pangalan ng Panginoon, Diyos o Jesus o Holy Spirit, dapat meron tayong banal na pagkatakot. Hindi yung minimension lang natin yung pangalan ng Diyos kung saan, di ba? Di ba, yung sasabihin, oh my G! Papa G, di ba? Parang may mga ganun pa. Yung pamangkin ko po, naririnig daw po niya. Oh my God, sabi po niya ganun. Lagi ko pong kinokorek. Sabi ko, no, just say gosh. Sabi niya, why? Sasabihin niya yung kalaro daw niya, oh my God daw yung sinasabi. Kasi naririnig nila. But if you have the chance at time na itama, please correct them. Para sa ganun, na i-explain po natin sa kanila na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kung saan-saang bagay lang. Ano pa yung iba? Gagamitin pa yung pangalan ng Diyos sa pagsasabi ng bad word, di po ba? Sa ibang bansa, ginagamit, oh my, G, ganyan. Oh my G, ganyan. Basta hindi po maganda, alam nyo na po yun at napapanood po ninyo yun. So, iwasan po natin yun kasi nga po tulad ng sinabi ko, may character po, nakaakibat
ang pangalan ng Diyos. He is holy. Kaya po dapat nare-regard natin always na holy ang pangalan ng Panginoon. Number 4, at may kinalaman pa rin po ito sa idols. Sabi po dyan basahin nga po natin, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamayan sa inyo. Now, our life and what we do becomes an idol when we try to achieve everything, to possess materials, to produce result at all times. Bakit? Kasi akala natin, ang worth ng tao, kasi may tinatawag na net worth. Tama po ba? Halimbawa, si Senator Cheese Escudero, ang net worth po niya ay 50 million. Ibig sabihin, yun yung halaga niya, yung lahat ng meron siya, lahat ng naipundar niya, lahat ng ari-arian na meron siya. Yun yung net worth po niya. So, tayo namang mga tao, sinusundan po natin yung ganong standard. Para magkaroon ako ng malaki at mataas na net worth, para masabi ko na ako ay milyonaryo o bilyonaryo, anong gagawin mo? Magtatrabaho ka na magtatrabaho. Sisipagan ko mabuti. Bibili ako ng bibili. Mag-i-invest ako na mag-i-invest hanggang makalimutan na po natin na magpahinga at ilaan ang araw ng pamamahinga o Sabbath day sa ating Panginoon. Kapag po ganun na ang nangyari sa buhay ng tao, maituturing na rin pong idol yung buhay niya, yung trabaho niya, o anumang pinagkakaabalahan niya. Bakit? Kasi po, ang Sabbath day, among all days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, 7 days a week. Out of those 7 Sundays, isang araw lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Itong araw na to. At salamat sa Diyos, nandito po tayong lahat. Now, binigyan tayo ng chance ng Lord. Monday to Saturday, sige, gawin mo kung ano gusto mo. Sige, magtrabaho ka. Sige, magpundar ka. Sige, gawin mo yung trabaho mo sa pamilya mo, yung mga obligasyon mo sa pamilya, sa bahay. Sige, maglaba ka hanggang gusto mo. Hanggang sumakit yung likod mo, sige, mag-urong ka sa bahay kung gusto mo. Pero yung araw ng linggo, itong araw ng pamahinga, ibigay mo sa Diyos. Bakit? Among that 7 days, only the Sabbath day was made holy, consecrated, set apart, sanctified by God. Ano po ibig sabihin? Napakarami pong pagpapala ang nilaan ng Lord sa araw na ito. And if we would miss honoring God on the Sabbath day, we would miss that blessing that God has put on the Sabbath day. I tell you, the Sabbath day is holy, and it is nothing compared to your Mondays to Saturdays. Kaya nga po dapat bigyan po natin at paglaanan po natin ng oras ang Panginoon. Itong araw na ito, i-dedicate po natin sa Kanya. I-consecrate po natin sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, dapat makapagbigay glory sa Panginoon sa araw na ito. Because you know, our worth doesn't lie in what we do from Monday to Saturday. But our real and true value, our real worth, lies in what the Lord Jesus Christ died on the cross, which we celebrate every Sunday. Alam niyo po, kahit anong trabaho natin, mawawalan po tayo ng value sa harap at mata ng maraming tao. Pero knowing, every Sunday, katulad nito, nire-remember natin, niligtas ako ng Panginoon. Ganun pala kahalaga yung buhay na mayroon ako. Kasi iniligtas ako ng Panginoon sa kabila ng kasalanan at pagkukulang ko. Ganun ka kahalaga sa Diyos. Ganun kalalim yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. At hindi yun maipapakita ng lahat ng tao, ng boss mo, ng kumpanya mo, na pinagtatrabawan mo every day of your life. But every Sunday, every Sabbath day, we remember kung gaano tayo kahalaga
sa mata ng Diyos na nagligtas sa ating lahat. Palakpakan po natin ating Panginoon. Now, doon na po tayo sa second part. Love for people and love for others, our neighbor. Ang ikalimang utos po, sabi po dito, and we all know this, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh ng inyong Diyos. Tulad po ng sinabi ko, lahat tayo, di po ba, gusto natin na humaba yung buhay natin. Kaya nga po tayo kumakain ng tama, kaya kayo nag-e-exercise kayo, kasi hindi ako nag-e-exercise. Kaya kayo nag-e-exercise, kaya kayo umiinom ng mga maintenance ninyo, kaya po tayo nagpapakasaya sa buhay, kasi we want to live long. Tama po ba? Now, meron pa po pala isang secret para po tayo ay makapamuhay ng matagal sa lupa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi po dyan, honor your parents, honor your father and your mother. Wala pong magulang. Kahit nasabihin nyong merong masamang magulang, nagkulang na magulang, merong absent na magulang kasi wala siya nung lumaki kayo o nasa malayo po siya or kung nasaan man po siya, kahit na ganun ang magulang, lahat pa rin po sila, deserve po nila ang pagmamahal at respeto ng anak. Lahat po sila. Bakit tayo nga po, di po ba? Parang yung prodigal son, kahit nasa kabila, di ba, ng pagtalikod natin sa Diyos, tinanggap niya po tayo. We must extend that grace, lalo na sa ating mga magulang, na nagsilang sa atin, na nagbigay ng buhay po sa atin. Di po ba? They deserve all the honor and respect ng isang anak. And you all know kung paano po gawin nyo. Kailangan ko pa po bang isa-isahin? Alam niyo na po yan, bless your parents. Forgive your parents. Gawin po natin, alagaan po natin sila. Kahit na sa katandaan, yung lola ko po, ayan, aksidente po siya. At nagka-fracture po siya sa pelvic po niya. At the age of 86, yung lola ko po nagka-fracture pa po siya sa balakang. Hindi po siya makatayo, hindi po siya makalakad ng almost mag-isang buwan na. So, inoperahan pa po siya, nilagyan siya ng bakal at the age of 86 at ngayon po nag-physical therapy. Salamat sa Panginoon kasi po nakakalakad na po siya. Kasi po initially hindi po siya makatayo, hindi siya makaupo. Gada-galaw po niya, nahihirapan po siya. And you could see the pain sa mga anak, kapag nakita po yung matanda nilang ina, ay hirap na po na kumilos, hindi po ba? So ang ginawa po nila, syempre may kanya-kanya na pong pamilya, may kanya-kanyang responsibilidad, yung mga mother ko at sila magkakapatid. Pero syempre, nagsakripisyo sila. So lahat po sila tulong-tulong, nagbibigay ng oras, ng araw para bantayan, alagaan, i-provide yung lahat ng pangailangan ng lola ko. Bakit? Kasi kahit sa huling sandali ng buhay nila, dapat nandun pa rin po tayo to show them how much we love them and how much we appreciate their life. Kahit nga sabihin ko, sabi ni mama, si lola, yung lola ko daw po na yun, hindi po yun malambing, tama ba? Hindi daw siya malambing kasi lagi nga daw silang pinapalo. Sabi ko, baka naman kasalanan nila kaya sila pinapalo. Pero hindi daw po yun yung malambing na nanay. So kahit hindi malambing yung nanay mo, kahit hindi lagi nagsasabi na I love yung father mo, deserve pa din nila kasi magkakaiba naman po ng ugali ang mga magulang. So hindi po natin pwedeng sabihin, siya, buti pa yung nanay niya, parang ang lambing-lambing sa kanya. Siguro mahal na mahal siya ng nanay niya. Kayo po, kahit hindi kayo kinikiss ng nanay niyo, kasi ang laki-laki niyo naman na, nakakaano naman din, di ba? Kung ikiss pa kayo ng nanay niyo, mas malaki pa kayo sa kanya, ikiss pa kayo, di ba? So, mahal pa rin kayo ng mga magulang nyo despite all of that. Kaya dapat lang po na i-honor po natin sila sa buhay natin. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Binibilisan ko na lang po kasi po ito'y self-explanatory naman po at magta-time na rin po ako. Ano po? So, alam po natin, Sister Bev, hindi naman ako, wala naman akong barel. Hindi naman ako pumapatay ng tao, hindi ko kayang gawin yan. Pero alam nyo po, kapag meron po tayong ill desire or parang yung desire na gusto nating mapahamak, yung kaaway natin o yung inggiterang kapitbahay natin, it would also fall in this.
Bakit? Kasi parang gusto natin mapahamak siya. Buti nga, deserve niya na mawalan ng ganito, deserve niyang maaksidente. Huwag po nating sasabihin o kahit iisipin yung mga salita na yon. Kasi po, nagkakasala na rin po tayo sa Panginoon sa tuwing iniisipan po natin ng masama yung ating kapwa. Ano pa? Huwag din po tayong maging pro o supportive of the death penalty. Bakit? Ang bawat buhay ay banal sa Diyos. Ang bawat buhay, alam po natin yan, lahat po tayo, we were created in the image of God. So what we do to others, we do unto God. So kung gusto mong mapahamak yung kapwa mo, para mo na rin sinabing gusto mong mapahamak yung Diyos, yung creation ng Diyos. So huwag po tayo daw papatay. Number 7, huwag kang mangangalan niya or do not commit adultery. Nakakalingkot, sasabihin mo, no, Sister Bev, hindi ako nagko-commit ng adultery. Okay, sige, bahay, trabaho lang ako. Okay, sige. Sister Bev, hindi ko rin ginasabi kasi sa salita ng Diyos. Yun daw, tumingin lang na may pagnanasa. Di po ba? Para na rin daw po siya nagko-commit ng adultery. Hindi ko rin ginagawa yung Sister Bev kasi lagi ako naka-shades. Okay, sige. Ito na. Ito po yung bagong kaparaanan ng kaaway para ma-commit yung adultery. Makikita nyo po yan. Lahat po kayo meron yan sa cellphone. Makikita po ninyo lahat ng fina-flash ng kaaway. At pag masilip ka lang dyan at magustuhan mo lang yung fina-flash ng kaaway dyan, we or you can also commit this adultery na tinatawag natin. Kasi po, nag-i-improve din po ang kaaway, nakikisabay sa uso. So alam po niya, nasa bahay na lang marami tao. Bakit? Wala na pong pera pang gasto sa labas. So mga tao, nasa loob na lang po ng bahay. So ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ng kaaway, dinala na rin sa bahay ninyo yung kasalanan. So lahat po yan, makikita ninyo. At kung hindi po tayo, malapit sa Diyos, wala tayong self-control ng Holy Spirit, pwede po nating makumit po yan in just a click of the phone. So mag-ingat din po tayo dyan. Number 8, huwag kang magnanakaw. Sister Bev, hindi pa ako nakapagnakaw, parang money heist. Di ba? Pag ako siguro ikaw money heist, ang pangalan mo ay Kabanatuan. Parang masyadong mahaba, di ba? Para sa money heist film. So, hindi lang po ito yung pag-grab sa mga bangko na nakikita ninyo, pang-hold up. Hindi lang po ito, alam niyo po kung ano po ito? Yung pag-steal natin ng oras sa ating company. Alam niyo po sa Japan, para po sa mga non-smoker employees, binibigyan po sila ng ilang araw na vacation leave ng employer. Bakit? Kasi po, yung mga smokers, wala kang paid leave, wala kang additional leave. Pero yung mga non-smokers, meron po silang paid leave. Bakit? Sa dinami-rami ng Yossi time, Yossi break na ginagawa ng mga kasamahan mo sa trabaho, pag pinagsama-sama mo na yon, baka hindi lang isang linggo yung bubunuin, di ba? Kung sa isang araw, di po ba, hindi lang naman isang beses, minsan naninigarilyo ang tao. So, ang dami. Pag pinagsama-sama mo yung makakabuo na daw ng isang bakasyon. So, ang ginawa po ng Japan para po, i-compensate o i-reward yung mga tao na hindi nag-i-smoke at talaga nagtatrabaho, binigyan sila ng leave. At dahil po doon, ay na-encourage naman yung iba na bawasan nila or tanggalin nila yung pag-smoke nila para meron din silang paid leave. Sa bahay na lang ata sila nag-smoke. So yung mga ginagawa natin na pag-i-steal sa oras ng company. Ano pa? Sister Bev, yung pag-i-steal, kung kayo ay may empleyado, ini-stealan nyo po ng oras yung pamilya nila kapag pinag-OT natin sila nang walang bayad. Yung pamangkin ko po, yung kapatid ko po, pharmacist po siya. At alam ko po kasi meron po siyang anak na maliit. So kapag po lumalagpas po sa 9 hours, yun pong kanyang duty sa butika, kahit pa paano dinadagdagan ko. Kasi iniisip ko, meron siyang anak na naghihintay sa kanya na baby na gusto siyang umuwi. Di po ba? So you have to compensate for what you get from your employees as well. Kasi kung hindi mo ibibigay, di ba pagka daw, pag ginalingan mo sa trabaho, ano dinadagdag? Hindi sweldo. Trabaho ang dinadagdag, di po ba? Tapos pag OT, minsan thank you lang. Wag naman po thank you lang. Bigay naman natin kung ano po yung karampatan na ginagawa nila. Because that is also stealing kapag hindi po natin naibibigay yung dapat para sa kanila. Sister Bev, hindi ko ginagawa lahat na yon. O sige nga. O baka pagka nakiki-CR ka sa SM, ang daming roll yun ng tissue na kinukuha mo. Pag po kumuha kayo ng tissue sa SM, yung pang isang gamitan lang po. Wag naman po yung na-try ko po kasi nung minsan yun, muntik na po ako mainis. Hinihintay ko po yung babae. Kasi kukuha ko ng tissue.
Pagdating ko po doon, adi kumuha siya. Tapos na po siya mag-CR noon that time. So ang ginawa po niya, magbabaon pala ng tissue. Nakatingin pa sa akin, gano'n, no? Bilog po siya ng bilog na gano'n. Sabi ko, hindi niya baka ako nararamdaman, nakukuha din ako ng tissue. Tapos nakita ko nilagay niya sa bag po niya yung tissue. Huwag naman pong gano'n. Pagka nalaman po, nakita po kayo ng kapatiran, ayun ba yung taga-gem? Nakita ko nagte-take out siya ng tissue. Pagdating sa coffee shop, ako po lagi po akong may dala sa bahay na brown sugar, white sugar. Pero yun po, ibinigay lang po sa akin yun. Hindi naman po ako yung pupunta kayo, isang barkada kayo, 10 barkada kayo, 2 lang yung bibili ng kape, tapos magte-take out ka pa ng maraming brown sugar at saka coffee mate. Mahiya naman po tayo. That is also stealing. Kasi alam niyo po, ang kaaway, sinisimulan lang tayo sa mga maliliit na bagay hanggang masanay na tayo na ang laki na sa susunod, isang buong roll na yung kukunin mo, hindi ka na mahihiya. So wag naman po ganun. 2 na lang po. Number 9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, mga marites! Huwag po kayong lalabas, please. Mga marites, pasok po kayo sa loob ng bahay para hindi tayo makapagkalat ng lagim, makapagkalat ng maling chismis, makapagkalat ng paninira sa ating kapwa. Kasi po akala natin, di, kwento-kwento lang, chika-chika lang, tambay-tambay lang, pero hindi mo alam, yung pala ikinuwento mo sa kapitbahay mo na hindi totoo, nasira na pala yung buhay mag-asawa nila, nasiraan mo na pala siya sa anak niya, nasiraan mo na pala siya sa customer niya. Ngayon, hindi na nagtitiwala dahil lang sa chismis na ikinuwento ng kamarites mo. So, maging maingat po tayo sa pagsasalita po natin dahil ayaw din po ng Diyos yun. 10 and last, huwag mong pagnanasahang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Makontento po tayo sa kung ano po yung meron tayo at ibinigay sa atin ang Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot po, meron po ngayon yung mga tao, sasabihin, ikukumpara yung mga bata. Buti pa siya, nakakalakad na. Buti pa siya, matatas na magsalita. Buti pa siya, matalino. Buti pa siya, ang bibo-bibo ng bata. Ano po, let us stop comparing the children. Kasi po, ang lahat po ng bata, lahat po yan ay great blessing and reward ng Panginoon. At lahat po sila, meron silang kanya-kanyang pacing. Lahat po sila may kanya-kanyang gift na binigay ang Panginoon. Kanya-kanya po silang strength, kanya-kanya rin po silang weakness. So let us not compare them. Kasi po paglaki po ng bata, magkakaroon sila ng feeling na kulang ba ako? O may mali ba sa akin? Kasi kino-compare ako ng ibang tao sa ibang bata. Huwag po natin sila bigyan ng ganong kaisipan. Kundi po ang ituro natin sa kanila ay yung makontento sila kung yan ang toy na para sa'yo. Yan lang yung toy muna na para sa'yo. Kung ito lang yung kayang bilhin ni mami, ito lang muna yung kayang bilhin ni mami. Para hindi po sila nagkakaroon ng inggit at pagnanasa sa kanilang paglaki o sa kanilang pagtanda. Now, in closing, sabi po dito ito po yung kwento ng mayamang lalaki sa Lucas 18:18-23. Sabay-sabay nga po nating basahin. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata." Pagkarinig dito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Paano po ba masasabi na mabuti ang isang tao? Sabi po dyan, "Mabuting guro." At sumagot po si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti." Alam niyo po, kahit anong sunod natin, sa lahat ng utos ng Diyos, kahit sobrahan niyo pa yan ng 11 commandments, sabihin niyo 11 po, Lord, yung sinusunod ko. We cannot say na tayo po ay matuwid na tao, tayo ay mabuti, tayo ay matuwid.
Alam niyo po, dahil tanging ang Diyos lang ang matuwid. And right now, mag-recount po tayo ng kasalanan. Lahat po tayo. Meron po tayong maililista. Tama po ba? Na pagkakasala, pagkukulang, at minsan hanggang ngayon, o kahit mananampalataya na tayo, nagagawa pa rin po natin. Bakit? Kasi nandoon po yung nature natin bilang tao. Kaya nga po, kailangan natin ang Diyos para masunod po yung kanyang mga utos. We cannot do this on our own. Ito pong lalaking mayaman, bakit po sinabi ng Panginoon? Kasi po minsan, masyado tayo nagtitiwala. Ginagawa ko to, ito ginagawa ko sa Lord, naglilingkod ako, umaattend ako lagi ng Sunday, wala akong absent. At ang tingin natin sa sarili natin, parang napakatuwid natin, parang napakabanal natin. And we tend to forget na lahat pala to, all by God's grace. Lahat pala to, kaya ako nagagawa sa tulong ng Panginoon. At minsan ginagawa natin yung bagay na ito. Halimbawa, tatayo lang ako dito para lang masunod o masabi ko na sinunod ko yung nagsubmit ako kay pastor, sumunod ako kay Lord, magawa ko lang yung tungkulin ko. Pero kung gagawin ko to ng walang pag-ibig, mahihirapan po ako, mahihirapan po tayong lahat. Dahil ang lahat ng bagay, hindi po yan madaling gawin. Pero sa tulong at sa habag, sa biyaya ng Diyos, makakaya po natin gawin ang lahat ng yan. Kaya po wag niyo pong sabihin, Sister Bev, ang dami naman 10. Ang hirap naman ng lahat ng yon. Ang hirap naman itikom yung bibig ko, Sister Bev. Ang hirap naman na hindi mag-roll yun ng tissue, Sister Bev. Ang hirap naman na hindi singilin siya, Sister Bev. Lahat po yan talaga po mahirap. Pero kaya nga po, hinihingi natin lagi yung tulong ng Diyos, yung kalakasan ng Diyos. Alam niyo po, tuwing po ako magpipreach po dito, lagi po akong kinakabahan. Hindi lang po ako halatang kinakabahan, pero lagi po akong kinakabahan pagka, alam niyo po, papalapit na San Leonardo, Santa Rosa, Cabanatuan. Kumakabog na po yung dibdib ko tuwing papalapit na. Ayan na, nagpe-praise and worship na, isang song na lang, malapit na akong tumayo. Lagi po kinakabahan ako kasi alam ko, Lord, laging kulang yung kaya kong gawin. Pero alam niyo po, tuwing tatayo na ako dito, lagi ko na sinasabi, Lord, kung paano ninyo pinamalas yung kapangyarihan niyo last time, ipamalas niyo po ulit, gawin niyo po ulit, tulungan niyo po ulit ako para masunod ko yung utos niyo at yung kalooban ninyo sa buhay ko. Now, lahat po ng utos ng Diyos, magagawa lang po natin. Kung meron po tayong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating magulang, sa lahat na nakakasama po natin. You know, the people of Israel, lahat po tayo, nagsimula po tayo sa ganun. We were all slaves. Slaves to sin, slave to vices, slave po sa maling pamumuhay ng ating buhay. But you know, pinangakuan din tayo ng Panginoon na ang slave pala pwede ring maging banal. Ang slave pala pwede ring maglingkod sa Kanya. Ang slave pala pwede ring makalapit sa Panginoon kahit hindi siya karapat-dapat, kahit marumi po siya. At tulad din po ng mga Israel, anyo po, parang ganun din po tayo dati. Nung tayo makasalanan pa, nung tayo wala pang pagkakilala sa Diyos, nung hindi pa tayo naliligtas ng Diyos, we were like the Israelites. Not only that we were slaves, but we are people of no identity, no religion, no God, no culture, no land, no resources. Wala tayo ng lahat na na-enjoy natin. As to the time na tinanggap natin ang Panginoong Yesus at binago po niya yung buhay natin, we were freed from captivity. We were no longer slaves to sin. And all of that was all because God redeemed us all through the Lord Jesus Christ. And this morning, ang gusto ko lang pong iwan sa ating lahat is to remember kung paano po tayo, tulad ng mga Israel, iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Now, wag na po tayong bumalik sa Ehipto. Wag na po tayong bumalik sa pagkaalipin. Huwag na po tayong bumalik sa dati nating buhay. Now is the time para tayo po, ipagpatuloy po natin yung paglalakad natin. Ipagpatuloy po natin kahit tayo nasa wilderness, nasa ilang, natetempo tayo, o maraming pagsubok sa buhay natin. Remember that God is with you. And as long as you worship your God, as long as you trust God alone, sasamahan at tutulungan po tayo ng Panginoon, and He will fill us with His power, with His strength, with His grace, with His mercy at all times.
nasaan man po tayong sitwasyon at lugar ng ating buhay. Salamat at purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Tayo po ay tumayo at kantahin po natin yung There's No One Like You. There's none like our God. There is none like Come on, let us declare, Lord, there's no one like you. There's no substitute to you. else can touch my heart like you do. We thank you, Lord, for your grace. I We could thank you, search Lord, all for the freedom, for deliverance, Panginoon. and find there is none like you. Come on, declare that God is your God. That God is the God of your family. That God is the God of Gem. That God is the God of this nation. That our God is the God of Israel. Like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, declare it. There is none like you. There is none like you. There's no one like you, God. No one else can touch my heart like you do. I could search the world, Lord, and I can find no one like you. And find there is none like you. For the last time. Like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Indeed, Lord, there is no one like you, Lord. Kahit saan namin hanapin, Panginoon, kahit saan kami, Panginoon, pumunta, Lord, there's no place like home in your presence, O God. Kahit saan kami, Lord, mapunta, kahit saan kami, Lord, dumating, Panginoon, wala po, Lord, kayang magpuno, Panginoon, ng puso ng bawat isa. Katulad, Lord, ng presensya, Panginoon, na pinaparanas, Panginoon, ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for you remain faithful, O God, and true to your promises, to your words, O God. And Lord, without your grace, hindi po namin kaya, Lord, na gawin ang anumang bagay. So Lord, in the name of Jesus, Panginoon, upang masunod namin kayo, Lord, and for us, Panginoon, to keep your covenant, Panginoon, help us, O Lord, by your grace, O God, magawa po namin ang lahat ng pinapagawa ninyo sa amin. Lord, dalangin po namin, ma-fulfill po namin, Panginoon, ang mga utos ninyo, ang kalooban ninyo, Panginoon, upang, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin, makamtan po namin ang deliverance, ang freedom, ang eternal life, Panginoon, na pinangako po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. We thank you and we praise your name sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na naglaan, Panginoon, ng araw na ito para mamahinga sa inyong presensya at para, Lord, i-set apart ang Sabbath day. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa, ang kanilang pamilya, buong sambayan, ang kanilang mga negosyo, trabaho at pinagkukunan. Ang lahat, Panginoon, even yung kanilang mga katawan, Panginoon, bigyan niyo sila ng kalakasan, ng kagalingan, O Lord, kasagutan sa lahat ng kanilang pangailangan at panalangin, Panginoon. As they sanctify, consecrate, and dedicate this day to you, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus that you make them, Panginoon, and you allow us all, Panginoon, to be your treasured possession, to be your kingdom of priests, O God, to be your holy nation. Maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid, O God, sa araw na ito, even to those who joined us online this morning. I thank you, Lord, for their lives and bless them, Panginoon. Nasaan man po silang lugar sa oras na ito, tanggapin din po nila, Panginoon, ang inyong mga pagpapala. We also leave unto you the nation of Israel, Panginoon.
Panginoon, kayo ang kanilang Diyos, Panginoon. Sila ang inyong pinakatatangi, Panginoon. Ang inyong bayang hinirang, Panginoon. So in the name of Jesus, we pray, Panginoon, that your peace, Panginoon, and divine order, Panginoon, be upon the people and the nation of Israel, Panginoon. Kumilos po kayo sa mga kapatid namin sa Israel, Panginoon, and to everyone, Panginoon, who are with us, Panginoon, one with the Israel, Panginoon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Iparanas niyo rin po sa kanila, Panginoon, ang inyong salvation, ang inyong mercy, ang inyong favor, provision, ang inyong grace, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Ama, aming Panginoon. Now allow me, Father, Panginoon, and though I'm unworthy and undeserving, Lord, but Lord, we are here in faith and by faith, Panginoon. So allow me, O God, to bless my brothers and sisters in the name of Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And the Lord our God give you His peace. Shalom. Maraming salamat, Panginoon. We give you all glory. We give you all honor. We give you all praise. Kayo lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, ang aming uunahin sa aming mga buhay. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, aming Panginoon, at aming tagapagligtas. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah! Maraming salamat at purihin po ang Panginoon. Thank you for joining us this morning. Even to all of you who've joined us, Panginoon, sa amin pong live streaming worship celebration. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at magkita-kita po muli tayo. Sama-sama po tayong sumamba, magpuri sa Diyos at mag-aral ng Kanyang salita. God bless you all po.